ang pinakalayunin kung bakit tatawag ka ng investigasyon, ang pangunahin na iniisip mo, makagawa ka ng batas. O pagka wala namang malinaw na gano'n at gusto mo lang ipatawag sapagkat gusto mo siyang lumantad at pagkatapos para siya ituro ng mga testigo na kinalap mo, para sa akin sa sarili kong panukat parang hindi ata nakasalig sa mga pamantayan lalong-lalo na may nakita ko nakatakip ang mga mukha. Yung identity ng mga tao na parang magbibigay ng kani-kanilang mga statement para usigin si Pastor Kibuloy. Bakit hindi mo ipakita yung identity ng mga tao? Doon lang makikita mo parang hindi walang basihan Mainit na usapin ngayon, Kong, ay itong mga investigasyon sa Senado, tapos meron ding investigasyon sa House. Parang apoy yan Oo nga parang Patigit pa yan sa apoy na kumakalat. Mainit na mainit. Mas matindi yan kasi pinapaypayan yan Ay, oho. Itatanong ko sa inyo siguro para maliwanagan ng ating mga babayan kasi may mga pagkakataon na hindi lang naman isang beses nangyari ito, Kong. Marami rin nagtatanong kamo. Yun nga ho. Ano bang patakaran talaga? Paano ba pumapasok ang halimbawa, Senado o maging ang House para ipatawag ang isang individual at imbestigahan ito, iharap sa sesyon para tanungin? Hindi, ilagay natin sa perspektiba, Nelson, ang ating pagtalakay. Dalawa kasi yung bukod sa legislative function ng Congress. Yan ay mapa Senado, mapa Kamara. Meron pa silang dalawang bahagi ng tungkulin na pangkaraniwang ginagamit. Okay. Ang tawag dun sa isa ay oversight function. Yung oversight, ito yung kapangyarihan na ipatawag yung mga namumuno ng ahensya ng ating pamahalaan para siya sa atin kung tama o hindi tama yung pagkaka-implementa ng mga batas na ginawa ng Kongreso. Pagkaraniwan kasi may mga layunin ng mga batas At pangkaraniwan na rin yung pagkatapos na magawa yung mga batas, mayroon pang tinatawag na implementing rules and regulations. Pero dahil nga sa problemang idinudulot ng hindi pagkaka-implement na mabuti, nasasayang ang mga pondo kung minsan. Hindi lang pondo at siguro pati yung panahon nasasayang din sapagkat kapag na-implement yung isang batas na maganda naman ang layunin nang ayon sa kanyang pagkakasulat, maganda sana yung kalalabasan. Yung outcome ay expected ng tao maganda at makabubuti sa nakararaming kababayan natin. Pero kapag yun, sablay ang pagkaka-implement, karaniwan na tinatawag ngayon ng Kongreso, mapa Senado halimbawa o mapa House of Representatives, tatanungin ang mga ahensya ng gobyerno, bakit po ganito yung pagpapatupad? Tingnan po ninyo yung nangyari. Ito po yung ating mga resource person, nagko-complain po sila sapagkat hindi po nangyari yung isinasaad po ng batas. Yung layunin po ay nawala na sa isay. Yun ang oversight function. Ayun. Pero kung ito po ay tungkol sa... Meron pang isa. Meron pa. Yung pangalawa, kasi yung pangunahin, ito yung legislative function. Ito yung paggawa ng batas. Paggawa ng batas. So bukod dun sa kauna-unahang tungkulin na yon, meron pang dalawang natitira na inherent function ng Kongreso. Yung nauna nga, ito yung oversight na pinapaliwanag ko. Yung pangalawa, ito yung investigation in aid of legislation. Ayun. Halimbawa, ako, meron akong gustong ipanukalang batas. Pero merong malabong parte doon sa isang aspeto ng aking iniisip. Pwede kang magpatawag ngayon ng isang investigation, mangalap ka ng tao na makatutulong sa'yo para sa ganun ay
makapagbigay sila ng karagdagang input sa'yo, lumiwanag yung gusto mong makita, Ayun. sa paraan na mayahanay mo ngayon, may lalatag mo ngayon yung iniisip mong panukalang batas na medyo meron ka ng kumpiyansa sapagkat nakita mo na ayun pala ang magandang dapat na paglatagan ng aking iniisip na panukalang batas. So isa yun sa magandang magandang paraan. Kaya nga ang tawag palagi in aid of legislation. Sa mga tweed, ang pinakalayunin kung bakit tatawag ka ng investigasyon, ang pangunahin na iniisip mo, makagawa ka ng batas. Ngayon, kapag ka ikaw ay nag-imbestiga, wala ka namang iniisip na batas. Gusto mo lamang usigin yung tao. Sa aking palagay, hindi masyadong nakabatay sa mga tuntunin at pamantayan sa pamagitan ng aming mga rules. Halimbawa, meron ka bang iniisip ngayon? Meron ka bang pinaghahalimbawa? Hindi kasi sa Senado ho kasi ang ongoing ngayon na mga pagdinig itong sa kaso ni Apollo Kibuloy, Kong. Dahil ito ay ipinatatawag ng Senado pero hindi po pumupunta Pero ang latest ay tinanggap na raw po yung subpina. Pero may babala po si Senador Risa Ontiveros na kung hindi ito pupunta ay ipapaaresto. Ang tanong ko po ay, ano ho ba yung pagdinig na ito sa Senado? Kasi private person po itong si Kibuloy, kung hindi ako nagkakamali. Hindi naman siya sa gobyerno. So siya ho ba ay iniimbestigahan in aid of legislation o yung unan yung sinabi, oversight? Hindi ba siguro oversight kasi wala namang tanggapan ng gobyerno. In aid of legislation siguro. Pero siguro, sana nandito siya para matanong natin. Di ba? Ayoko namang mag-second guess. Yung senador po. Oo, siya pala yung nagpatawag, Siya di pala ba? nagpatawag, Kasi ang alam ko dyan, kapag ikaw ay nagpatawag ng investigasyon in aid of legislation, sabi ko nga sa iyo kanina na pinapaliwanag natin, dapat sa likod ng kaisipan mo, meron ka ng pinaplano na batas na gusto mong isulong. At yun dapat ang nauna. Yung dapat ang mauuna, yung dapat ang nag-motivate sa iyo kung bakit halimbawa ano ba yung inuusig kay Pastor Kibuloy? Pastor yan ata. Bakit siya inuusig? Ang nagpatindi po dito, bukod dun sa mga nauna na niyang mga kinakaharap na kaso, lalo yung sa Amerika, ay ito meron ho kasing nagsalita na si dating Pangulong Duterte daw po at si Vice President Sara Duterte ay tumanggap ng isang bag ng mga baril mula kay Kibuloy, Kong. Hindi lamang yan, meron pang mga nauna. Meron pa mga sumbong na merong nakatakip ang mukha na. yung mga sexual abuse at iba pa. So ano ba yung sana nandito si Senator Risa Ontiveros para mula sa kanya malaman natin ano ba yung layunin ng iyong pag-iimbestiga, kasi alam ko in aid of legislation yan. Ano ba ang mga pinapanukala mo? Magpapanukala ka ba ng pag-aamyenda ng revised penal code, halimbawa? Kasi kung pinag-uusapan ay rape, halimbawa. O kaya acts of lasciviousness. Meron na bang mga draft kayo, mga piyesa ng batas na iniisip nun yung susugan ng revised penal code? O pagka wala namang malinaw na gano'n at gusto mo lang ipatawag sapagkat gusto mo siyang lumantad at pagkatapos para siya ituro ng mga testigo na kinalap mo, para sa akin sa sarili kong panukat parang hindi ata nakasalig sa mga pamantayan lalong-lalo na may nakita ko nakatakip ang mga mukha. Yung identity ng mga tao na parang magbibigay ng kani-kanilang mga statement para usigin si Pastor Kibuloy.
Bakit hindi mo ipakita yung identity ng mga tao? Doon lang makikita mo parang ano na hindi wala sa walang basihan eh. Bakit ka mo? Ikaw ba manguusig ka nang hindi mo ipakikita kung sino ka? Oho. Maski naman sa pangkaraniwang pag-uusig na ginaganap sa mga piskalya natin. Kapag ikaw ay naghain ng asuntong kriminal sa kanino man na nakagawa sa iyo ng pagkakasala, ipakikita mo yung katauhan mo. Hindi ka tatanggapin ng piskal na magpapile ka ng asunto ng nakamaskara ka. Gagawa ka ng, unang-una gagawa ka ng complaint affidavit. Doon ay pakikilala mo ang sarili mo. Pipirmahan mo pa nga yun eh. Sapagkat pag hindi mo pinirmahan yun, baliwala yun. Paano ngayon? Bakit mo... Ganun ba yung pamamaraan sa Senado kung halimbawa may uusigin ka kailangan nakatakip ang mga mukha ng mga testigo mo? Paano mo masasabi ngayon na yung mga tao ngayon magsasabi ng totoo sa'yo? Pangalan nga lang nila, yung mga identity nila, ayaw nilang sabihin. Paano susumpa yun? Sa katapatan ng mga sasabihin niya laban sa isang tao. Ito yung titingnan natin. Kung sa ordinaryo ng criminal case, hindi nga papasa yung wala kang nakatakip ang mukha mo. Bakit naman dun sa Senado po pwede yun? Pero Kong, ano naman ang pagkakaiba na kasi sa House naman ay meron ding sumpina kay Buloy, ipinapatawag din siya. Ano ba pagkakaiba nung sa House? Ang alam ko naman yun, yung issue, yung kaniyang istasyon ng television niya. Yung SMNI. Legislative franchise naman. Iba naman yun. Oo nga. Ngayon, kung halimbawa, ang pinag-uusapan yata nila doon ay para tingnan nila yung di umano'y mga violation ng kanyang prangkisa. May karapatan naman ang Kamara na gawin yon kung talagang may batayan, hindi ba? Kaya lang kung halimbawa, nagpasumpi na sila, ayaw dumating halimbawa ng pastor, kung ako yun, bakit ko papipilitin? Ayun. Halimbawa kung ang issue ay i-revoke yung Franchise. yung franchise. Aha. Di ba mas maganda, di kung ayaw mo, Ay, bahala ka. di ba look out na niya yun? Oo, kasi idedepensa mo yung prangkisa. Kasi kung ang prangkisa mo halimbawa ay dapat depensahan mo. At kung ang karapat dapat at ang tanging tao lamang na pwedeng dumepensa sa kanyang prangkisa ay si Pastor Kibuloy, ay pinapalagay ko mapipilitan siyang lumantad at harapin yung komite ng Kamara, di ba? Kung yun ang hinihingi ng pagkakataon at yun ang kailangan gawin. Ngayon, kung ayaw niyang pumunta, o di ngayon magkakaroon sila ngayon ng pagkakataon na ayaw mong pumunta eh. Siguro lalo namin mapagtitibay ngayon na baka nga marami kang paglabag kasi ayaw mo magpakita. Di ba? Sa franchise. So hindi ko makita ngayon kung ba't kinakailangan supina mo pa yung tao kung pinag-uusapan ay prangkisa lang, di ba? Kasi pagkakaalam ko, dahil meron atang kaso si Pastor Kibuloy sa Amerika. At tinahanap din natin ng FBI. So, sa mga tweet, yung tao ayaw niya magpakita. Kasi kapag nagpakita ka, baka yun ay yung huling pagpapakita mo. Baka ikaw ay... sa akin lang naman, ay baka ako yun ang nagiging dahilan kung bakit bantulot siya na lumitaw. Sa bagay. Hindi ba? So, balik tayo doon sa Senado. Unang-una, kapag nakatakip ang mukha mo, at ikaw ay nagsasaysay ng mga di umanong o nagbibigay ka ng aligasyon, ang una mong iisipin dito, paano ako nakakasiguro na ang sinasabi mo ay totoo sapagkat hindi ka sumumpa? Nakikita mo ba na lahat ng mga resource persons namin, Nelson, bago sila magsalita, bago sila magpahayag, ay sumusumpa sila na sila ay magsasaysay at magsasabi ng pawang katotohanan. Ngayon, ito hindi mo pinasumpa. O paano ka nakakasiguro magsasabi ito ng totoo?
Hindi ko sinasabi sa'yo na kung mo sumumpa, magsasabi ng totoo. Ang sinasabi ko lang, yung pamantayan. Yung requirement. Yes. Ang requirement kasi, kinakailangan sumumpa ka muna. Para sa ganun, yung sasabihin mo, maitala na nagsasabi ka ng totoo. So sa mga dito, hindi mo mapapatibayan na sinasabi mo yung totoo sapagkat hindi ka sumumpa. Halimbawa ko, for the sake of argument, nandun. Pero nakatakip pa rin. Pero pinasumpa nila, ano naman ang implication yung nakatakip yung muka? Sino yung sumumpa? Wala pa rin pagkatao yung sumumpa eh. Sapagkat hindi mo kinuha kasi itatala, bago ka umupo dyan, nakatala yung mga pangalan ninyo. Anong ahensya ang iyong nire-represent? Alam ng committee secretary. Pagkatapos, bago kayo magsisitindig para magpahayag, sabay-sabay kayong titindig, sasabihin niya, repeat after me. Sasabihin mo yung pangalan. Sasabihin mo yung pangalan mo eh. Paano ngayon dito? Paano mo pasusumpain? Nakatakip nga ang muka. Ngayon, paano ngayon? Walang identity, parang gano'n. Walang identity. Paano ngayon mapananaligan yung ginagawa ng Senado? Walang kampihan dito, Nelson. Sinasabi lang natin ito sapagkat marami nagtatanong sa atin. Sa abot ng ating makakaya, gusto nating ipaliwanag kung ano yung opinion natin tungkol sa mga nangyayari. Sa proseso. Sa proseso. Kasi sa proseso lang sino tayo. man, kahit na sino yung... Kahit sino pa siya. Di ba? Kahit sino pa siya. Kasi may mga jurisprudence kasi. Sabi nila, sa isang kaso na niresolba ng Korte Suprema, ang sabi niya, even the most despicable criminal is entitled to due process. Paano ngayon halimbawa, kunwari si Pastor Kibuloy, gusto niyang gumawa ng paraan para sagutin yung mga aligasyon o paratang laban sa kanya. May witness din siya. Hindi pa, paano niya sasagutin? Hindi, kung maglabas siyang witness pero nakatakip din ko. Hindi nga pwede. Yung isang mali, hindi may tutuwid ng isang pagkakamali. Okay. Akala ko tatanggapin nila. Ibig sabihin, inupasala ka na doon sa komite. Nabuyang-yang na ang pagkatao mo doon sa komite. Nakatakip ang muka. Paano ka sasagot? Oo nga. Hindi mo kilala yung... Nakalagay naman sa ating mga batas. Yung ating mga rules of court. Ito yung... Ang sabi niya, yung akusado o yung respondent has the right to confront his accusers. Sino i-confront mo yan? Nakatakip nga ang mukha. Meron bang ano rito? May nalalabag. May nalalabag dito in due process. Bakit hindi na lang halimbawa, kung halimbawa, naniniwala sila na yung tao nakagawa talaga ng, sa kanilang paniwala, nakagawa ng paglabag halimbawa, at sang-ayon sa kanilang pagkakalap ng ebidensya, ay magagamit nila para isampa ito sa korte. Alam naman nila kung ano yung tuntunin eh. Ipapile sa piskal. Pupunta ka sa piskal eh. Ito yung sinasaad ng ating mga batas kung paano ang paraan na pag-aasunto sa isang taong alam mong nagkasala sa'yo. At doon ay harap-harapan yun. Inakusahan mo yung akusado, sasagot siya sa akusasyon mo, at doon titimbangin ng piskalya kung yung akusasyon ay kinakailangan isampa niya sa korte. Dito, paano? Yung bang gagawin sa Senado ay katapat ng gawain ng National Prosecution Service? Katapat ba ng gawain ng piskalya? Hindi. So ano mangyayari? Meron ba due process? Wala. Makakasagot ba yung taong inaakusa? Hindi. Mabubuyang-yang ka lang pero one-sided ang labanan. Wala tayong kinakampihan dito. Ang kinakampihan natin dito, kung ano yung proseso. Yung proseso. Kahit na sino pa yung, ganun pa rin ang dapat na proseso. Bagay. Kasi baka pagka sa inyo na ginawa. Halimbawa, isa sa mga senador ay naakusahan, ganun pa rin ang dapat. Di ba? Opo. Well, yan po ay
patunay lang na ang dapat na ipinatutupad ay yung tamang proseso. Kung ano itatanong mo sa ating anuman. mga kababayan ngayon? Pero ang atin hong itatanong sa inyo ay wala akong kaugnayan dyan. Kala ko, ang itatanong mo, sino yung sumunog dun sa mga hektaryang lupa sa Baguio? Mahirapan